At excited po siya na makasama tayo. Kaya Biyernes pa lang ay kasama na po namin siya. At we had lunch together. At siya po ay schoolmate ni Sis Cora Medina at kaklase po ni Pastor Dan sa seminary. Siya po ay nagtapos ng kanyang kursong BS Mechanical Engineering sa Don Mariano Marcos Memorial State University sa La Union. At siya po ay nagtapos din ng kanyang Masters of Arts sa Philippine Baptist Theological Seminary. Ang atin pong panahong tagapagsalita, bago po siya tumugon full-time sa kanyang pagpapastor, ay siya rin po ay pumasok sa larangan ng politika. Siya po ay naging barangay captain. At siya rin po ay educator. No? Nagturo po siya sa Maritime School doon sa La Union. At siya po ay nag-mission din sa Hong Kong. At ngayon siya po ang senior pastor ng United Community Baptist Church, isa pong Southern Baptist Congregation. Atin pong i-welcome sa atin pong pulpito, walang iba, Reverend Pedro Balsita. Tayo po ay manalangin. Let's pray for him. Lord, thank you so much at inyo pong dinala sa amin ang aming pong kapatid, Pastor Pete. Salamat po sa kanyang buhay. At nawa, O God, you will anoint him, you will empower him, and that he would declare blessings, Lord, dito sa aming iglesia at sa bawat isa. Lord, ihanda mo po ang puso, isipan, ang bawat isa na makikinig, at buksan ang mga mata ng aming puso, na mahamon kami, Lord, sa mensahe na inihanda mo para sa bawat isa sa amin na dadalhin ng aming kapatid. Nawa, O God, ang iglesyang ito ay tunay, Lord, na committed sa Great Commandment and Great Commission. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon at ako po ay nagagalak, natutuwa, nasisiyahan dahil po sa bilang natin ngayong umaga. Napakarami pala ang mga anak ng Diyos dito sa Imos Conservative Baptist Church. At alam nyo, isa po ang ating dugo. Ang dugo po natin ay ibang-iba. May type A, type AB, type B, type O. Pero sa lahat ng mga anak ng Diyos, iisa ang type ng dugo natin. Ito po ay dugo ng ating Panginoong Hesus. Na siya po yung naghugas sa atin, sa ating mga kasalanan. Siya po yung nagpatawad sa ating mga kasalanan sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Nagkaroon po tayo ng kaligtasan. At tayo ay mga anak ng Diyos. Mga alagad ng Diyos. Tayo po ay bunga ng Great Commission. Tanggapin po natin o hindi, tayo po ay produkto ng Great Commission. Great Commission. At ito po ay nakabase doon po sa Matthew 28:19-20. Ano ba ang ibig sabihin ng Great Commission? May mga commissions dyan. Commission on Human Rights. Commission on Election. Commission on Indigenous Peoples. Meron ding na Police Commissions. Pero itong Great Commission, isa po ang dakila na personalidad sa commission na ito. God is great. That's why it is called Great Commission. And He is our great missionary. And we are His co-missionaries. So there is an urgent call for missions.
na ito po ay kailangan natin ng desisyon na magpagamit sa Panginoon. Ako po ay naging anak ng Diyos nung 19 years old po ako. Dahil po may isang simbahan sa amin, sa siyudad ng San Fernando, isang baryo po doon. At itong church na ito ay napangalan ng Mameltak Baptist Church. Batang-bata pa ako noon na nung tuwing naririnig ko ang mensahe ng pastor na humayo tayo at ibahagi ang salita ng Panginoon. So, hindi ko po naiiwasan itong naririnig ko na ito yung kumilos sa aking puso sa pamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Na hindi po ito kayang iwasan. Kaya nagdesisyon po ako kung saan yung mga mission points ng aming church. Pumupunta na po ako kahit bata pa ako sa pananampalataya. Kahit napakalayo, pinupuntaan namin. Nung nag-aaral po ako sa DIMSO, Don Mariano Memorial State University, Midla Union, na taon na may Baptist Church na napakalapit sa aming campus, First Baptist Church ng San Fernando City. Hindi ako nahihiya dahil itong apoy na napakainit sa aking buhay, sa aking puso, na ibahagi, i-share ang salita ng Panginoon sa mga nawawalang mga kaluluwa. Na hindi ko pa alam kung paano mag-share, kung paano maibahagi, kung paano ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon. Pero malapit na kaibigan ko po, kakilala ko ang pastor ng First Baptist Church. Ang ginawa ko, dahil nga meron silang Christian Youth Center, I should say, nadala ko yung mga kaklase ko, mga kaibigan ko, doon after our class in the afternoon. Kaya, itong mga nadadala ko, sinishare, nababahaginan ng aming pastor doon po sa FBC, na sila po ay tumanggap sa Panginoon. Years passed by, natuklasan ko na lang na itong mga kaklase ko, kaibigan ko sa school, sila ay mga member na sa church. Sila ay membro na rin sa choir. Nababalitaan ko na sila ay sumasama na sa pagmi-mission. Ang ating buhay, mga kapatid, kailangan itong pagsunod sa Great Commission na walang ibang utos na nakalakip dito sa Great Commission, Matthew 28:19-20, to make disciples. So we need commitment for this task that God has entrusted to us. But what commitments are needed to actively participate in the mission work of the church? Isa po yung utos po doon, to make disciples. Pero mayroong tayong 4 na commitments po dito para mabuo ang Great Commission. John Maxwell, the key that unlocks the door to success is commitment. Without the key, the door will never open. No amount of genius, talents, finance, or right connections will ever bring the fruit of success without the real commitment. Most
frustrated quitters never achieve their potential, not because of bad breaks or unusual problems, but because of a failure to commit themselves to their goal regardless of obstacle. Meron man tayong mga problema, meron man tayong mga pasalin sa buhay, meron man tayong mga kabigatan, napakalaking problema sa buhay, sa pamilya, sa church, hindi dapat ihinto itong pagsunod natin sa pagpapatupad ng Great Commission na nakasulat sa Matthew 28:19-20. Commitment to discipleship. This is a commitment that involves, since discipleship is a process wherein the product is train leaders, train disciples. The first step for us to make disciples, going. Therefore, go. We need to go. We need to go to people where those people are located in a certain place, in a certain location. Na itong mga tao ay wala pa ang Panginoon sa kanilang buhay. Ito po yung evangelism. Na doon natin ibabahagi, ipapaliwanag ang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Na pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na siya po ay namatay sa krus, nagbuhos ang kanyang dugo, namatay po siya at nabuhay muli sa pangatlong araw. Buhay po ang Panginoong Hesus, na kung tayo po ay pumupunta sa iba't ibang lugar, itong Hesus ay buhay na siya ang kailangan ng tao. Siya ang pag-asa ng tao para maligtas mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Yung mga naniniwala sa Diyos, yung mga magtitiwala sa Diyos, ito ay patuloy na maituturo sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya kung minsan, pagka ipangaral na natin ang tungkol sa baptism, ang saya-saya nila na tumanggap sa Panginoon, pagka maipangaral na yung tungkol sa baptism, may mga rejection na, nahihiya na sila. Pero kung ang isang tao ay totoong tumanggap kay Panginoong Hesukristo, pagka ipinangaral natin itong baptism, sila po ay magdidesisyon na sumunod sa pagbabautismo. Kailangan po ito. It is the first command for believers na sumunod po sila sa bautismo. Sulat ba natin, tayo ay nabautismohan na? Hindi po tayo members ng isang church kung hindi po tayo nabautismohan. After yung baptism, makita po natin yung teaching, pagtuturo. Wala pong ibang maituturo sa mga tao. Yung mga sumunod na sa Panginoon, yung nabinyagan na sa magitan po ng tubig, na ang salita ng Diyos ang patuloy na maituturo po sa kanila. Na punong-puno po itong salita ng Panginoon ng maraming instruction na kailangan na ang mga tumanggap at mananampalataya kay Kristo ay tumupad sa lahat ng utos na nasa salita ng Diyos. Bakit po kaya
Napaka-importante yung obedience. Teaching them to obey everything I have commanded you. Isang hamon po ito sa mga nagtuturo sa salita ng Panginoon. Kung paano po natin ituro ang mga pinapangaralan nating mga alagad ng Diyos, yung mga new believers, na tayong mga nagtuturo, andun yung role modeling, na tayo ang nakikita ng ating mga Bible study sa Sunday school, na tayo ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. Tayo ay dapat magandang huwaran sa mga binabahaginan natin, tinuturuan natin sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, alam po natin na ito ang wala nang ibang ginagamit ng Diyos para sa ating ikababago. Pagka tayo ay sumunod sa utos ng Diyos, may mabago sa ating buhay. So mayroong transformation na gagawin ng ating Diyos sa pamagitan po ng ating pagsunod sa Kanyang mga utos. So the Bible is full of instructions that if we are going to apply them, there will be change in life. Kaya pagka tayo nagtitestimony, ano ba yung buhay natin nung nakaraan? Ano na ang buhay natin ngayon? Meron na ba talagang pagbabago? O kung ano ang buhay natin noon, pareho hanggang ngayon? Isang goal sa pagtuturo, sa nurturing, para sa mga bagong Kristiyano, is to live a Christ-like life. Makikita kung sino si Kristo sa ating mga buhay. Pang-apat po, dahil nga itong making disciples is a process na magsisimula po sa going, then ang kasunod, baptizing, then sa nurturing, nandun yung teaching. Ito na. Dapat tayo magpasanay. Dahil ang bawat isa, bawat bahagi sa katawan ni Kristo, dahil nga ang ulo ng katawan ni Kristo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus pa rin. At iba't iba po ang ating mga spiritual gifts, iba't iba po yung mga abilities natin. To reach the maximum potential to serve the Lord, we must undergo, as individual disciple of Christ, for training according to the gift, the spiritual gift that God has entrusted to you, to me, sa lahat. Kaya isang katawan po ang Imos Cavite Baptist Church. At tayo po ay kabahagi. Mayroon tayong kaparti doon. Mayroon tayong tungkulin doon based on the spiritual gift that we have. Kaya mayroon na tayong mga missionary ngayon, mayroon na tayong mga marurunong umawit, mayroon na tayong mga marurunong magturo, mayroon na tayong marurunong diyan na magbahagi, yung preaching. Kumplito po ang katawan ni Kristo. Kung lahat na bahagi sa katawan ni Kristo ay kumikilos, wala pong ibang magiging resulta kundi patuloy ang paglago ng iglesia
ng Panginoong Yesus. Na hindi lamang ito ang bilang natin. Iwan ko kung ano po ang figure ngayon na dumalo sa ating worship service. Alam nyo, hindi po tayo ang kumilos dito. Ang Panginoon ang kumilos dito. At nakarating po tayo by our obedience na importante po yung ating pagsama-sama na maglingkod sa Panginoon sa araw ng linggo. At dito po tayo patuloy na nakakaranas sa kapangyarihan ng Diyos. At dito natin nagagamit ang mga karunungan, ang mga abilidad natin, mga regalo ng Diyos, itong spiritual gift, na patutungo po tayo sa maturity na lalo tayong lalago sa ating buhay Kristiyano. Binabasa ko po yung mission statement ng church. Ano po yung mission statement ng ICBC? To lead people to Christ and bring them into His family. Build them up to become a mature in Christ. Train them for ministry and help them to fulfill their God-given purpose in the world for the glory and honor of His name. Nandoon na, mapalad tayo. Dahil nandoon na yung going, baptizing, teaching, nandun na yung training for the glory of God. Tingnan po natin yung pangalawang commitment. Commitment to stewardship. Paano kaya naisama po dito sa discipleship? O kaya sa urgent call for mission? Kasi doon po sa discipleship, go and make disciples. Sino yung mga pumupunta? Mga 11 disciples lang ba noon? Hindi. Lahat ng nanampalataya kay Kristo sa panahon na yon. At patuloy hanggang ngayon, itong Great Commission na ito ay para sa bawat isa na nanampalataya sa Diyos. When it comes to stewardship, alam po natin yung managerial in function. Tayo yung pinagkatiwalaan ng owner. But who is the owner of all that we have? Ating tatay ba? Nanay? Kapitbahay? Tayo ba? Stewardship is one way that we can manage the resources that God has entrusted to us. We are trustee. There is trusteeship and stewardship. Ano yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Stewardship is integrated in discipleship. Discipleship of Christ have been given spiritual gifts to use in serving God. Pinagkatiwala ng ating Panginoon ang mga abilidad na nasa atin. Ang mga spiritual gifts na dapat lamang ito ay pahalagahan at gamitin ito
para sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi po ba? Wala nang iba. And connection sa ating pagmimisyon. Napaka-importante po, mga kapatid, itong mga abilidad natin. Yung mga karunungan na pinagkatiwala ng ating Panginoon sa atin. Kaya, ang purpose po ng stewardship is to support God's work and missions. Nandun po yung time. Panahon. So there is time there allotted for us to use the spiritual gifts that God had given to us. Kaya ang isang tao ay mamamatay. Average sa Biblia, 70 years old. May mas maagang mamamatay, 60, 50s. Mayroon ding makakaabot sa 80s. Alam na ng Panginoon kung kailan po tayo magkaroon ng panahon na kasama natin doon sa Kanyang kaharian. Habang tayo ay kumikilos dito sa mundo, dapat ginagamit natin ang mga pinagkatiwala ng Diyos na karunungan, abilidad, kaya ang ating spiritual gifts. Ang aking asawa, maalala ko lang, sa kanyang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Batang-bata pa nung siya ay tumanggap sa Panginoon. At doon na siya naglilingkod. High school graduate lang po siya. Doon sa La Union, kasama niya ang isang missionary, nagngangalang Charles Brack. Ito po ay church planter. Marami pong mga tinanim na church sa La Union. Pero ang palagi niyang kasama ang aking asawa. Dalaga pa noon ang aking asawa. Hanggang ako naman ay nag-decide na ako ay sumunod din sa kanya sa pagpapastor. Ito yung napala ko sa katigasan ng aking ulo. Ako po ay naging mechanical engineer doon po sa Holcim ngayon. Baknotan Cement Corporation noon, nung nandoon po ako. Tinatakbuhan ko ang Panginoon. Dahil ayaw ko, although nandoon yung apoy na dapat lamang ako'y magbahagi din ng kanyang salita sa mga tao. Ayaw ko dahil papagalitan ako ng aking mga magulang. Dahil hindi pa naman sila mananampalataya noon. Ang pumunta sa aking isipan, kakantyawan nila ako, uusigin nila ako, na bakit ako ay papasok sa pagpapastor. Sa kabila ng lahat, ako po ay isang mechanical engineer. So nagdadalawang isip po ako noon kung sumunod ako sa Panginoon o kaya yung kagustuhan ng aking magulang. Ngayon nag-decide ako, pagbigyan ko ang aking mga magulang, magtrabaho ako sa magitan po ng aking profesyon. Nagturo po ako sa maritime, hindi po ako satisfied. Then, sinubukan kong nag-apply sa Baknotan Cement Corporation. Natanggap naman ako, pero alam nyo, dahil nga para bang nag-rebuild ako sa maritime school dahil yung pag-increase ng salary namin ay hindi patas. May mas malaki, mas may mababa. It's very unfair. Punta na lang ako doon sa kabila. Mag-apply ako doon. Sa awa ng Diyos. Kahit ako ay hindi masunurin sa Kanya, pinakinggan niya ang aking adhikain na magkaroon ng ibang trabaho. Then, na-absorb po ako doon sa
Cement Corporation, nagtrabaho ko ng mga 5 months. Pero nung first month ko, dahil nga breach of contract ang nangyari sa Maritime School, hinabol ako ng presidente, babalik ka doon. Maghanap ka ng kapalit mo. So bumalik ako doon, naghanap ako ng kapalit ko, habang ako'y nagtuturo. Then nakahanap ako ng kapalit ko, bumalik ako. Tinanggap nila pa rin ako doon sa Baknutan Cement Corporation. Then, noong narating na yung August, dahil po August 1 ang aking birthday, paglampas ng August 1, 1995, that was August 5, I met an accident. Ito na po ang naging resulta sa katigasan ng aking ulo. Na dapat sana, noon pa, sumunod na ako sa Kanya. So napakahirap desisyonan ang pagsunod sa ating Panginoon, lalong-lalo na kung tayo ay tinatawag niyang maging pastor o kaya missionary o kahit ano na gusto niya para sa atin, para sa kalalawak ng kanyang kaharian dito sa mundo. May nagsabi sa akin, kung mahirap ang hindi sumunod sa kagustuhan ng Diyos, mas mahirap the point is, napakahirap nga ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos, mas mahirap ang hindi sumunod. Dahil sa ating pagsunod, at kung nandun na tayo, maraming hamon sa buhay, hindi po ba? Maraming mga problema, maraming kabigatan, pero safe tayo sa Panginoon kung tayo ay matapat na sumusunod sa Kanyang kalooban. Kung hindi naman tayo sumunod sa Kanyang kalooban, hindi po ba ang mangyayari sa atin? Maglalaro tayo sa kasalanan. Madilim ang ating buhay, walang tamang patutunguhan ang ating buhay, walang kapayapaan sa buhay. Kung nandito naman tayo sa gawain ng Panginoon, kahit ano yung mga hamon dyan sa ating paglilingkod, mayroon at mayroon yung kagalakan sa ating puso. Mayroon at mayroon yung kapayapaan sa ating buhay. At tayo ay magtatagumpay na ang pag-asa natin walang iba kundi ang Panginoon. Ito po yung ating tignan sa ating pagiging tagapangasiwa sa pinagkatiwala ng ating Panginoon sa atin. Whatever that spiritual gift we have, our ultimate goal in using these spiritual gifts is to ultimately glorify His name. Kung minsan, may nagdanakaw na Kristiyano. Bakit ko po sinabi na may magnanakaw na Kristiyano? Kung minsan kasi ang mga Kristiyano, pera de los buenos, yung mga achievements nila, ang kanilang itinataas, ang kanilang sarili. They are proud of their achievements, they are proud of their accomplishments, glory to me. Hindi na nila nakalimutan na ang dapat nating pagbigyan ng papurit, pasalamat, kawalhatian, itong nagbigay sa atin, itong nagbigay tiwala sa atin, na gamitin natin itong mga spiritual gifts natin to glorify His name. Wala na pong iba. Basahin ko po
ang Southern Baptist statement of faith on stewardship. God is the source of all blessings, temporal and spiritual. All that we have in our own to Him. Christians have spiritual debtorship to the whole world, a holy trusteeship in the gospel, and a binding stewardship in their positions. They are therefore under obligation to serve Him with their time, talents, and material positions, and should recognize all this as entrusted to them to use for the glory of God and for helping others. According to Scriptures, Christians should contribute at their means cheerfully, regularly, systematically, proportionately, and liberally for the advancement of our Redeemer's cause on earth. Hindi man lahat tayo ay lumalabas. Mayroon talagang lumalabas sa bakbakan. Merong mga taga-suporta na hindi po lumalabas. Binibigay nila yung financial support. Binibigay nila yung panahon nila na mananalangin para sa mga lumalabas. Binibigay nila yung panahon nila na palakasin ang loob ng mga kagawa sa pagmimisyon. So we are complementing. Iisa po tayo. Iba't iba po yung ating kaparaanan ng ating pagsusuport sa gawain ng pagmimisyon. So ano yung ginagawa po natin ngayon? To support the mission work of the church. Are we praying for those workers? Are we giving our time, our treasure for them? Napakapalad po ang mga lumalabas. How beautiful are the feet. Yung mga pumupunta sa mga lugar, sila po ay nagbabahagi sa salita ng Panginoon because they use their time to serve the Lord through sa karunungan nila sa pagbabahagi sa salita ng Diyos. Tingnan po natin yung pangatlo. Fellowship. Commitment to fellowship. Ito po ay base sa Acts chapter 2, 42 to 47. Chapter 4, 32 to 37. Pero ang fellowship is anchored in the Great Commission of making disciples. May relationship pa rin. Ang fellowship ay kasama doon sa discipleship. Hindi po sila nagkakahiwalay. Kailangan ng mga disipulo ng Panginoon na magkakaroon ng fellowship. Kagabi, natuwa ako. May sayawan pa. Nahihiya lang ako. Gusto ko sanang umawit din. Lord, patawad. Huwag lang spaghetti pataas, pababa. Pero napakaganda na dito nagpapalakasan ang bawat isa bilang mananampalataya sa Diyos. May kainan pa. Oh. Kitang-kitang ebidensya, Pastor Medina. Tumataba tayo dahil sa fellowship. Nandun kasi yung pagkain na masasarap, pero walang makakapantay sa pinakamasarap na pagkain natin tuwing tayo ay nagkakaroon ng samahan sa pamagitan
ng fellowship. Ang salita ng Diyos. The power of one. Isa po yung direksyon natin. Kahit ano yung ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, ang Panginoon, ang sentro, ang focus. Siya yung ating papupurihan. Siya po yung ating bibigyan ng pasasalamat. Siya po yung ating itataas. If you are going to observe Acts chapter 2, 42 to 47, hindi nawawala yung pagtuturo sa salita ng Panginoon. Hindi nawawala yung prayer doon. Hindi nawawala yung bukas palad na ibigay din natin yung kung ano yung kaya natin na ialay sa ating fellowship. Tuwing last Sunday sa aming church, meron tayong tinatawag na potluck. Yung mga iba, nag-aaburido, ano na naman kaya yung dadalhin kong lulutuin? May mga nabibigatan ba? Meron din yung talagang bukas ang kanilang palad, ang kanilang puso na ibigay. Nag-uumapaw yung kanilang pagbibigay. Pag naipon na lahat ng mga pagkain doon, napakarami pala. Ang napuna ko sa fellowship, hindi po ito'y matagumpay na fellowship kung wala ang evangelism. Dahil po dito sa Acts chapter 2, 42 to 47, may mga naidagdag sa bilang ng mga mananampalataya tuwing sila po ay nagtipon-tipon para sa pagpapalakasan. Itong fellowship na ito. So sharing generosity is demonstrated. Then strengthening disciples are strengthened when God's words are taught and when they encourage one another. Growing. Christians grow in numbers. Sa lahat ng ating fellowship, ilan ba yung mga nadala natin sa Panginoon? Kasi ang purpose ng fellowship, yung mag-imbita tayo ng non-believers para mabahaginan sila sa salita ng Panginoon. At nandun yung panalangin natin at itong mga nadala natin sa fellowship, sila po ay maniniwala sa Diyos. Isusuko nila ang kanilang buhay sa Diyos at tanggapin nila ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas nila. So maraming mga bisita o mga non-believers, hindi na nampalataya na sila yung nagtiwala sa Diyos, ibinigay nila ang kanilang buhay at ngayon sila ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. So there's growing. Hindi lamang po sa pag-grow, paglagos, in numbers, kundi through fellowship, mag-grow po tayo spiritually. Lalo tayong mapapalakas doon. Iba't iba yung ating personalities, iba't iba yung ating pag-uugali. Minsan, may tampuhan. Ito po ang alalahanin po natin sa magitan po ng aking karanasan sa pakikihalubilo sa mga tao. Nandoon yung mga silent type. Nandoon yung marunong magsalita. Nandoon yung kung siya'y kumilos, nakakasakit. Na kung may ayaw, may mga nabibigkas na salita na kung tatanggapin mo, napakasakit. Pero ito po ang aral na matutunan po natin. God allows those different kinds of personalities to mold us, to humble ourselves before God. That through those personalities of our brethren, God would use us, would use those personalities to mold, to change our hearts. Not only the Word of God that we have
heard during the fellowship that could mold us. Even our friends, those are God's hands to mold our hearts to become a Christ-like heart. Ang susunod po, itong commitment to worship. Yung ginagawa po natin, bakit nandito po tayo? Para purihin ang ating Panginoon. When the disciples meet Jesus, they worship Him first before the Great Commission was given. Nandito po, napakaliwanag. Bago po yung Great Commission, sa verse 18, then the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. Then Jesus came to them and asked. So, nandito po yung worship na bawat mananampalataya, bawat alagad ng Diyos, magpupuri sa Panginoon. Sa Isaiah chapter, puntan po natin yung Isaiah, yung karanasan po ng si Propetang Isaiah. Chapter 6. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphs, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. At the sound of their voice, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me! I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among the people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphs flew to me with a leaf coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Sa worship, sa ating pagpupuri sa ating Panginoon, napakahalaga yung karanasan natin na napakalapit po tayo sa Diyos. Na kung tayo po ay napakalapit sa Diyos, sa ating pagpupuri sa Kanya, nararanasan natin ang Kanyang presensya, ang Kanyang kapangyarihan, makikita po natin na tayo pala ay makasalanan. Madumi ang ating dila. Dahil po ang mga tao ng Diyos, mga pinili ng Diyos po, mula sa chapter 1 ng Isaiah, makita po natin na napakasama po. Kahit ikaw ay malinis sa akala mo, sa tingin mo, kung nandun ka sa mga tao na napakasama, makasalanan, nahihila ka. Na-emphasize po dito yung dila. Yung labi, lips. Siguro yung mga tao na nandun sa paligid ni Isaiah, puro chismoso, kaya chismosa, nagsisiraan, nagbabakbakan sa likod. May inggitan. May nagbabanatan. Siguro, dahil nga nandun yung labi o dila, may mga nalalasing doon. Mga malasinggo doon. Dahil sa mata, nakikita nila yung mga ginagawa ng tao, kaya nakakita ng tao, parang natutokso siya, yung pumasok doon sa puso. Yung mga naririnig natin, napapanood natin sa telebisyon, o kaya yung mga nagpapaabot sa atin ng mga balita, yung mga napapanood natin sa telebisyon, sa sinihan, yung sa computer, sa laptop natin, through internet, napupuyso ng mga tao, napupuyso ng mga Kristiyano, kaya hindi sila minsan makausad-usad,
sa pagmimisyon. Tinatamad sila dahil sa mga high technologies na umaapekto sa puso ng isang tao, na umaapekto sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya hindi tuloy-tuloy ang paglago, pagdami ng mga alagad ng Diyos sa isang iglesia. Pero kung tayo po ay magpakumbaba sa Panginoon, sa kabila po ng ating mga kasalanan, at nandun tayo sa kanyang paanan katulad ni Isaiah, naranasan niya ang presensya, kapangyarihan ng Diyos nung siya'y nagpupuri sa Diyos, nakita niya ang kanyang buhay na punong-puno ng kasalanan. Tayo po ay tumayo. Sa ating pag-worship sa Panginoon, dapat lamang na meron po tayong isang panahon, bagamat tayo ay marami, nandyan po tayo na nagwo-worship sa Kanya, nagpupuri sa Kanya. Then, lahat tayo, isa ang boses natin, isa ang puso natin, na tayo magwo-worship sa Kanya. Then after this worship experience, if you really give your heart to God in worship, you will have the fire in your heart. Whom would I send? And Isaiah responded, "Here I am, send me." Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa oras na ito, kami po ay nagpupuri sa iyong pangalan, na kayo, Panginoon, ang aming Diyos na buhay. Ang church na ito, Panginoon, alam mo po ang kinabukasan niya. Alam mo po ang patutunguhan ng iglesyang ito. Mabunga po itong iglesyang ito, Panginoon. Dinadalangin po namin na sana po, Panginoon, magpapatuloy po ang iglesyang ito na sumunod po sa pagmimisyon. Na kung anuman, Panginoon, ang pinakatiwala mo sa bawat isa sa kanila, gagamitin po nila at lalong lalawak ang iyong kaharian. Lalong dadami ang iyong mga alagad at lalong lalago ang iglesyang ito. Salamat po, Panginoon, dahil ka po nagkulang, tunay ka pong matapat sa bawat isa sa amin. Na sana po, Panginoon, sa magitan po ng iyong banal na Espiritu, we will always experience His power na magpatuloy sa gawain na pinagkatiwala mo sa amin. Ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon dadako sa offertory sa pagkakaloob ng tithes and offering. Ganito po ang sinasabi ng 2 Korinto, kabanatang 9, mula talatang 6 hanggang 7. Tandaan niyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa oras nito na kami ay binigyan nyo ng privilege na kami ay magkaloob ng aming mga offering sa inyo. Nawa ay tanggapin ito at pagpalain upang ito ay makatulong sa pagpapalago ng gawain at misyon ng aming iglesia. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.